Nakataas na po ang alert level ng Pag-asa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa buong bansa. Dahil diyan, inaasahang dumoble rin ang init na mararanasan ng ating mga kababayan. Nakatutok si Cristal Ramizares. Ipinahayag ng DOST Pag-asa na posibleng maranasan ang mas mainit na panahon dahil sa pagdating ng El Nino sa buwan ng Hunyo. Kaya naman nagtaas na sila ng El Nino Alert para mas mabantayan ang pagdevelop nito at makapaghanda ang publiko. Mahalaga pong linawin na ang alert ay nangahulugan na mas mataas na ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino. Ayon sa datos ng ahensya, may 79% probability ang development ng El Nino sa pagsapit ng buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Kapag nararanasan ng El Nino, mas mataas ang posibilidad ng drier than usual conditions gaya ng tagtuyot. Pero paliwanag ng Pag-asa, may ilang bahagi pa rin ng bansa na makakaranas ng pag-ulan. So may mga pakonti-konti mga pag-ulan po tayo na nakita dito sa may Aurora, Hinatuan, pero hindi naman po natin i-classify yan as significant rainfall. Parang pabugso at pabiglang mga pag-ulan lang po. Pinabulaanan rin ng Pag-asa ang kumakalat sa social media platforms na umano'y padating na ang isang Super El Nino. Anila, moderate to strong El Nino pa lang ang kanilang namomonitor. Hindi rin po natin niro-roll out yung strong to very strong El Nino na sinasabi nilang Super El Nino dahil may possibility naman po by October, November, December or November, December, January. But for now, napakalayo pa at hindi pa po nag-i-agree ang lahat ng models. So there is always possibility but then yung uncertainty mataas pa po. As of April 2026, nakakaranas na ng drought o tagtuyot ang Regions 1, 2 at 3, habang dry conditions lang ang nararanasan ng Visayas at Mindanao. Nasa 42 degrees Celsius din ang pinakamataas na heat index na naitala mula sa North Luzon areas. Bumaba na rin ang water levels ng mga dam. Kumpiyansa naman ang Pag-asa na magnonormal ang elevation pagsapit ng tag-ulan. Kaya naman ilan sa ating mga kababayan ay naghahanda na sa mas mainit na panahon. Si Arlene ay sinisigurong maayos na naluluto ang mga ulam sa karinderya para iwas mapanis. Hugasang mabuti yung mga gulay, karne. Pag niluluto, patakan ng konting suka. At tuyo yung pagsasalinan, yung ganun lang. Tiniyak naman ng Pag-asa na sila'y nakikipagtulungan sa iba pang government agencies para mapaghandaang mabuti ang mas maalinsangang panahon. Dahil pinaghahandaan naman po ng Department of Agriculture in close coordination with them, usually po ang strategy po kasi ng ating mga kasamahan is kung itong area na ito ay apektado ng El Nino at makakaranas ng dry spell at drought, so mas ima-maximize natin yung mga areas na hindi posibleng maapektuhan ng dry spell at drought. So doon sila mag-i-increase ng kanilang production. Matatagpuan rin sa official website ng Pag-asa ang kanilang tips ngayong tag-init, gaya ng pagtitipid ng tubig at kuryente. Cristal Ramizares, IBC News.